And now, it's time for SPG. As in, Super Pagnern Secret File. Gusto niya pa na ilolipop ko siya. Kaya lang, jutes eh. Itago niyo na lang ako sa pangalang Gemma. At ito ang aking SPG. As in, Super Pagnern Secret File. 20 years old na ako. Dalaga. Pero may experience na rin. Marami-rami na rin kasi akong nagiging boyfriend. Itong kwento ko, nangyari nung may trabaho pa ako. Mga 2018. Sa isang maliit na pabrika na kung saan may mga iilang stay-in. Up and down yung pabrika, pero sa taas yung tulugan ng mga stay-in. At doon din kami natutulog kapag inabutan kami ng antok sa tanghali pag wala ang boss namin. Meron akong katrabaho noon na lalaki. Stay-in siya. Pogi. Ang laki ng katawan. Tapos, ang puti-puti. In short, yummy. Itago na lang natin siya sa pangalang Gelson. Kaedad ko lang din. Minsan, pagtapos niyang maligo, nakikita ko siya. Tinitingnan ko siya ng palihim. Sabi ko sa sarili ko dun, ang laki ng katawan, ang puti-puti pa, siguro. Malaki. Siguro. Ang laki nito. At masarap siguro to. Grabe. Pag nakikita ko siyang ganun, hindi ko napipigilan. Pinagpapantasyahan ko talaga siya. Pero, hindi ko naman ipinapahalata na gusto ko siya. Kasi nga alam ko na may girlfriend siya. Wala nga lang dun, pero maharot talaga siya. Nangyayakap, nang holding hands, pero wala sa akin yun. Kasi nga, may girlfriend siya. Ako naman, pinapatulan ko. Kasi naharot ko rin naman siya. But one day, tanghali, inaantok ako kasi yung pasok ko ng trabaho 6 a.m. Tapos ang uwi ko 11 p.m. Laging ganun. Sobrang antok ko tapos wala yung boss. Sakto. Tapos nag-uwian yung iba naming mga katrabaho. Pwede naman umuwi kasi pakyawan naman yung rate namin. At ayun na nga, umakyat ako sa taas. 12 na. Pag akyat ko, nandun si Gelson mag-isa lang nagsiselfone. Marami namang higaan kaya dun ako humiga sa higaan ng kaklose ko. Kaso walang electric fan na kay Gelson. Pero carry lang, antok na ako eh. Medyo patulog na ako. Tapos may lumapit kaya napadilat uli ako. Si Gelson pala, dala yung electric fan. Tapos sabi niya, Gemma, ito mag-electric fan ka kaya ang init kaya. At pinaandar niya na yung electric fan. So pumikit-pikit na ako ulit. Tutulog na ako. Nagulat ako nang bigla siyang tumabi at niyakap ako. Sabi ko naman, hoy, umalis ka nga dyan, maya-maya may makakita sa atin, baka kung ano pang isipin. Sabi ko, sabi niya, wala sila nagdi-deliver. Tapos naramdaman ko na parang nanginginig na siya. Nakayakap sa akin. Grabe. Sabi ko sa sarili ko, pusang gala. Dream come true. Pero ako, pakipot konti. Sabi ko pa rin, umalis ka nga dyan, may makakita sa atin. Paulit-ulit na sabi ko. Kunwari galit na ako. Hindi siya umaalis. Nakayakap pa rin. At nanginginig. Tapos siningnan ko siya. Parang nanggigigil na nanginginig. Kasi nakita ko yung mga mata niya na parang naiiyak na ewan. Tinignan ko, in fairness, maganda yung mga mata niya. Chinito siya. Tapos bumulong siya sa akin. Sabi niya, papayag daw ba ako? Hindi ako sumagot. Tapos yung kamay niya kung san-san na nakakarating. Marupok pa naman ako. Ay,
OMG. Pinatulan ko na siya. Hanggang sa halik dito, halik dun. Tapos ayun, ibinaba niya na yung kung ano man yung dapat ibaba. Tapos, binaba niya na rin yung sa kanya. Shucks! Di ako nagkamali. Ang puti. Mamula-mula pa. Kaso, napaisip ako bigla. Ba't ganun? Jutes and Teddy. Pero malambot. Pero inayaan ko na lang. Baka dala lang ng panginginig niya. Kaya natakot siguro at naging Diyos bigla. Yun na. Ipinagpipilitan niya sa akin na ipasok daw. Pero, nung naipasok na, ay, hindi ko masyadong naramdaman. Pero siya, gigil na gigil at natapos na nga. Tapos, sabi niya sa akin, ikaw kasi, ang cute mo. Napangiti na lang ako. Grabe. Nawala ang antok ko nun. Kaya pagtapos nun, bumaba na ako at dumiretso sa banyo. Hugas-hugas, baka maamoy. At siya din, maya-maya nagbanyo. Wala pa ring mga tao. Pero back to work, parang walang nangyari. Sabi ko, mamaya na nga lang uli ako matutulog. Mga alas 3. Yun na, trabaho na kami uli. At pagpatak ng alas 3, umakyat uli ako. Wala pa ring tao. Nakaidip na ako ng konti. Tapos, may umakyat kaya para bang naalimpungatan ako at nagising ako. Nakita ko si Jelson pa din. Hala, tumabi uli sa akin. Gusto pa ng round 2. Sabi niya. Isa pa? Sabi ko naman, ayoko. Maliit. Sabay tawa. Napahiya siguro siya. Kaya yun. Di tinadtad na naman niya ako ng halik. Hindi na ako nagpakipot. Ako na ang nagmaneho. Sabi ko sa sarili ko, baka ngayon malaki na. Kasi hindi na siya nanginginig. At yun na nga. Kamyo dito, kamyo doon. Baba na ang aming alam. Nilaro ko ng nilaro. Pero wala. Ganun pa din talaga. Cute size. Jutes. Tapos, gusto niya pa na ilolipop ko. Sabi ko sa kanya, ay, ayoko nga. Kadiri, di ako gumagano, no? Kaya yun. Alam na, ganun na ulit. Ngayon yun, pagkatapos, diretso uli ako ng CR, hugas-hugas. At pagkatapos ng araw na yun, hindi ko na siya pinansin. Kinabukasan, pagpasok ko uli, sabi niya, wag daw ako magchat-chat sa kanya tungkol dun sa nangyari sa amin. Baka daw malaman ng jowa niya. Sabi ko naman, talaga? Ako pa talaga? Baka mamaya malaman din ng jowa ko, no? Mabugbog ka pa. Pabulong ko lang, sinabi. At baka may makarinig. Pero, sa totoo lang, wala naman talaga akong jowa. Kaya yun, nagsimula na akong maintriga sa girlfriend niya. Sinearch ko sa FB. Maganda din, kaso bata pa at sa mga post nakikita ko na parang mahal na mahal siya. Simula nun, hindi ko na talaga siya pinansin. Hinayaan ko na kasi baka bandang huli, may in love ako sa kanya. Tapos siya hindi. Kaya iniwasan ko na lang siya. Hindi na ako pumasok doon, mga ilang araw ang lumipas. Nag-chat sa akin, wala na daw sila ng girlfriend niya. Ba't daw hindi na ako pumapasok? Sabi ko na lang, wala, tinatamad na ako. Tapos, nag-chat pa rin siya sa akin lagi. Hindi ko na nire-replyan. Hinayaan ko na, nagpasalamat na lang ako at walang nabuo. Kasi wala namang kaming ginamit na, alam mo na, proteksyon bago aksyon. At kung nagkataon, paktay ka diha, day! Lifetime ako magtitiis sa jutes. Ay, ayoko no. Teka, tanong ko lang, paano kaya nakatitiis yung iba sa jutes? Yun lamang po. Salamat kung sakaling mabasa niyo po ito. Sharing my experience lang. Lagi po kami nakikinig sa inyo. Muli, ako si Gemma at ito ang aking SPG. As in, Super Pattern Secret Farm. Always your number one SM radio station. Love Radio.
Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Rakitera po mula sa 90.7 Love Radio. Mwah! And now, it's time for DJ Rocky's Secret File with Jello. Nang dahil sa 300 pesos, nakapagtapos ako. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Ito ang pangalawang beses na sumulat ako sa programang Secret Files. Unang beses na naere ang kwento ko noong January 4, 2021. Na may pamagat na kung pwede lang sanang sumama sa'yo sa kabilang buhay. Isinalaysay ko rito ang pagkawala ng aking minamahal na lola. I promised my lola na magtatapos ako ng kolehiyo. And I promised you na susulat ako uli kapag nakapagtapos na ako. Here I am. Itago niyo ako uli sa pangalang Miss A. At ito ang aking secret file. Sa pagkawala ng lola ko, maraming nagbago at kinailangan kong mag-adjust. Akala ko nga, unti-unti na ring mawawala ang sakit. Pero lumipas na ang 4 na taon. Bumabalik pa rin ang alaala ng nakaraan. Gayunpaman, kumapit ako sa paniniwala na may plano ang Diyos. Kaya nagpatuloy ako kahit mahirap. Nung pandemic, nag-online class kami. Kulang na kulang kami sa pera. At napakahina ng signal sa lugar namin. Naranasan ko na makisilong sa kubo para lang makasagap ng signal habang nagre-report sa gitna ng malakas na ulan. Paminsay umaakit pa ako sa puno para lang makapag-exam online. Akala ko nga yun lamang ang magiging pagsubok na mararanasan ko, pero hindi pala. Sa kasagsagan ng pandemya, ay na-ospital ang kuya ko. Nakaramdam lang siya bigla ng panghihina. Sinugod siya sa ospital at ang sabi ay baka may appendicitis siya. Ang problema? Wala kaming pera. Pero napilitan kaming magpa-admit kahit 2,000 piso lang ang hawak naming pera. At habang nasa ospital, ako ang nag-aasikaso ng lahat. Bills, papeles, habang isinasabay ang online class. Naranasan kong nag-oral exam habang nakikinig sa doktor. Kaya nga wala na akong maintindihan sa sobrang pagod at stress. Wala rin kaming maayos na gamit dahil sa biglaang pangyayari. Sa awa ng Diyos,
Nakalabas naman kami ng ospital. Pero, naiwan sa amin ang napakalaking utang. Sa kabila nito ay ipinagpatuloy ko ang pag-aaral. Kasama na rito ang pagva-vlog. Ang YouTube ang naging takbuhan ko sa lahat ng sakit at pagod na nararamdaman ko. Kahit papaano, doon ako kumukuha ng lakas at pag-asa para magpatuloy. Third year college, nag-full face-to-face na. Pinilit kong mag-boarding house kahit hirap kami sa pera para mas malapit sa eskwela. Nung una ayaw ni Papa. Pero pumayag din siya. Dahil sabi ko, gagamitin ko ang kita ko sa YouTube. Dito ko naranasan ang pagkasyahin ang 300 pesos na allowance ko sa isang linggo. Minsan mas mababa pa. Habang ang mga kaklase ko may baong 1,500 pesos o mas malaki pa ron. Ako, nagtitipid. Kumakain ng itlog at noodles. Naranasan ko na magutom at wala akong ibang magawa kundi umiyak na lang. Kumakalam ang tiyan. Itutulog na lang. Hindi ko ito sinasabi sa mga magulang ko dahil alam ko ang sitwasyon namin. Baon kami sa utang. At naaalala ko kung paano umiyak si Papa nang dahil sa hirap ng buhay. At dahil doon, mas lalo akong nagpapakatatag. Buti na nga lang, DJ Rocky at DJ Jello, may mga roommate ako na tumutulong sa akin kapag walang-wala na talaga ako. Nakikita kasi nila na wala na akong kinakain. At sa kabila ng lahat, tiniis ko ang luho, ang gutom, ang pagod, ang sakit. Lahat. Puro sakripisyo. Para lang makapagpatuloy ako sa pag-aaral. Pagdating naman ng 4th year, may thesis and final defense na sobrang magastos. Dito ko naranasan na wala na akong tulog. Pero sa kabila ng pagod at hirap, kinaya ko at ng mga kagrupo ko ang lahat. Natapos namin ang thesis at naging bahagi pa ito ng research and extension, kung saan nagturo kami sa mga batang hindi pa marunong magbasa. Alam nyo, DJ Rocky at DJ Jello, dito ko mas minahal ang pagtuturo, ang pagiging isang guro. Baon man kami sa utang, at ako man ang inaasahan ng mga magulang ko. Pero nagpatuloy ako hanggang sa nakagraduate ako. Eto na ang pinaka-inaasam ko. Ang magpapagaan ng buhay namin. At akala ko magiging madali na ang lahat pagkatapos kong graduate. Pero hindi pa pala. Dahil halos 1 taon akong tambay. Yes, DJ Rocky at DJ Jello. Graduate ako para maging tambay. Na akala ko sa pag-graduate ko,
Dito nagagaan ang aming buhay. Kahit may civil service eligibility, hirap pa rin makahanap ng trabaho dahil kulang sa experience. Kaya naman nag-sideline ako bilang online seller at delivery girl. Hindi sapat. Patuloy pang lumalaki ang utang namin. Ang iba kong kabatch, may mga trabaho na. Habang ako, naghihintay pa rin. Hindi ako nawalan ng pag-asa. Hanggang sa may dumating na opportunity abroad, agad ko itong sinunggaban. Mag-isa akong lumuwas ng Maynila. Nakipagsapalaran para ayusin ang lahat ng requirements. Hindi madali ang lahat. Kasi sa mura kong edad, kinailangan kong maging mas matapang. Ibang level ang bansang pupuntahan ko. Walang nakakaalam. Naniniwala rin kasi ako sa evil eye. 2 buwan ako sa Maynila. Mag-isa kong hinamon ang sarili kong makipagsalamuha para matapos ang mga dokumento ko. And before 2025 ended, nakapunta ako abroad. Nilalabanan ang homesick at ang mga pagsubok pa sa buhay. DJ Rocky and DJ Jello, unti-unti na naming nababayaran ang mga utang namin. Yung mga nakasangla, unti-unti na rin nababayaran. At salamat sa mga taong tumulong sa amin nung mga panahong walang-wala talaga kami. Alhamdulillah. Syukran, ya Allah for everything. At sana ay maipanalo ko ang laban this time. To my ina and ama, salamat sa lahat ng sakripisyo nyo. Hindi man kami perpekto, hindi nyo kaming sinukuan. Salamat sa pagmamahal at pag-iintindi. Salamat sa walang sawang pag-aaruga at pagtatahi ng sapatos na sira-sira na. Yun ang gamit ko nung nag-aaral ako. Mahal ko kayo at gagawin ko ang lahat para maiahon tayo sa hirap. Sa YouTube family ko, maraming salamat sa suporta. Kayo ang naging lakas ko sa mga panahong mahina ako. Sa mga kaibigan at mga kapatid ko. Salamat sa paniniwala niyo sa akin. Hindi ko mararating ito kung wala kayo. Mahal ko kayong lahat. DJ Rocky at DJ Jello, sobrang layo ko pa. Pero sisikapin ko na hindi ko mabigo ang lola ko, ang mga magulang ko, at ang mga taong naniniwala sa akin. Gagamitin ko ang oportunidad na ito para mabago ang buhay namin. Palarin man o hindi palarin, ang alam ko at sigurado ako na may pamilya akong uuwian na handa akong yakapin. Hindi hadlang ang kahirapan sa buhay. Table ni Charm. Table ni Charm. Basta marunong ka lang magsumikap.
at marunong ka lang magtiwala. Darating ang umaga. Ito po ang secret file ng isang taong minsang naubos. Napagod, pero hindi sumuko. At sa bawat gabi ng paghihirap, may umagang darating para magpatuloy sa buhay. Basta marunong ka lang magtiwala. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Miss A. At ito, ang aking secret file. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro, at Mega Manila. Kayo po ngayon ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras natin sa buong kapuluan is already 11:20 p.m. Dude, ano ba yung ganyan? Ninervyos ako eh. Ba't ka ninenervyos? Ako lang to. Oo ay, magkasama kasi tayo muli eh. Ganun. O ba, ninenervyos ka ba kasi may sikretong mabubunyag? Hindi, wala. Personal wala. mong sikreto? Wala naman. Wag naman ganun. Wag naman. Ay, kabisyo. Ito ang programang hindi ka huhusgahan. Bag ko si kay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening po. Hello po. Good evening. Hello? Good evening. Hello. Hello po. Hello. Ayun. Hello? Baka pwede pa natin lakasan si caller natin. Pwede bang malaman kung anong pwede namin itawag sa iyo ngayong gabi? Siguro po, Chanel. Chanel. Tanin, tanin. Di ba yun yun? Tanin, 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 Chanel, di ba? Uy, yun. Oo. Updated ako sa mga TikTok, no? Ang galing mo talaga. Kahit na wala na ako nababalitaan tungkol sa'yo. Charot! Pero yung mga TikTok dance, doon naman ako tayo. Kabisado mo pa rin, no? Oo. Pilit kong sinasayaw pero hindi talaga kaya. Ilan taon kayo na, Chanel? 27 po. 27. Sang lupalop ka naman galing, Chanel? Taga-Tagig po ako. Tagig. Alright, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa dito ni Titan Jello, ha. Chanel, 27 from Tagig. Ano ang top secret mo? Bale, kasi DJ Rocky at DJ Jello, may boyfriend na po ako ngayon. Magti 3 months na kami. Pero po, recently, nagre-reach out ulit sa akin yung ex ko na nag-cheat sa akin. Mhm. Di po ako makapili sa kanilang dalawa kasi feeling ko mahal ko pa po yung ex ko. Pero parang nagugulan ako kasi parang gusto ko din po kasi yung bago eh. Meron lang po akong isang problema na di ko po alam kung paano ko sasabihin pero di ko na po i-sugarcoat. Yung ex ko po kasi Dax po yung ex ko. Tapos yung bago ko pong boyfriend, Jutes po siya na discover ko lang po recently. Wala naman po Discover? nakakatawa pero parang nakakatawa po siya kung pakikinggan. Disco- Pero mali, Hindi kami judger, ha? Ano lang talaga, na-realize ko lang Mali, na ang laki parang- talaga ng problema. mali po ba yung nararamdaman ko na parang nafe-feel ko na hindi kami sexually compatible nung bago ko pero sobrang bait niya po kaso di po talaga ako nasa-satisfied kasi Dapat hindi ko na po alam. Pero hindi Laki nga ng problema mo, Iha.
Hoy, Titan Jello, parang may iba ka na namang gustong iparating dito kay Chanel, ha? Wala tayong gusto. Pero gusto ko lang munang malaman, Chanel, bakit kayo naghiwalay nitong ex-boyfriend mo? Kung Dax naman siya, tapos kaya naman niyang ibigay sa iyo yung compatibility sexually. Tama. So, bakit? Kasi ano po, nalaman ko po na yung binibigay niya sa akin, binibigay niya rin po sa ibang tao. Oh my gosh. Kaya, ewan ko po, nahuli ko po kasi siya eh. Paano mo nahuli? Nakita ko po sa parking lot po ng office nilang sa sasakyan po. May kakis po siya doon. Di ko alam kung nagkikis lang sila. Di ko na po kasi matignan eh. Baka naman na nag-uusap lang sila tapos nakita mo lang yung likod ng lalaki tapos parang umakto lang yung babae na pakis, 'di ba? Pero hindi naman talaga, may inabot lang na papel gamit yung bibig. Tama. Oo, bigyan mo ng benefit of the doubt. Ganun. Ay, pag ganun, wala pong benefit of the doubt kasi kitang-kita ng dalawang mata ko. Pag dilat ko, nagkikis sila. Tapos kinausap ko yung office mate niya. Parang naglalandian nga daw po sila. So, di ko alam kung ba't kayo natatawa pero hindi po ako natatawa kasi. Pasensya ka na, hindi naman ako natatawa dito. It's just that, siguro, kumbaga parang masaya lang kasi ako na nakabalik ako tsaka si Titan Jello kasama ko ngayon. Oo naman. Tsaka at least, 'di ba, kahit papaano nandito kami para mapakinggan yung pinakatatago mong sikreto. And I'm sorry, 'di ba, kung pakiramdam mo tumatawa kami. Pero kung tutusin, pinapagaan lang namin, 'di ba, yung Kwento. Yung kwento mo, 'di ba? Kasi yun naman yung Wala- trabaho namin dito eh. Paano po kaya yung gawin ko? Kasi tumawag ako para manghingi ng payo. Parang nafe-feel ko po na pinagtatawanan nyo lang po yung Hindi, sitwasyon hindi. ko. So, kayo po kaya sa sitwasyon ko, anong gagawin nyo? 'Di ba? Kayo po, DJ Rocky bilang babae, alam ko po na gigets nyo ako. So, baka naman po meron kayong maipapayo sa akin. Oh, ako talaga yung magpapayo sa kanya, no. Ano bang mas mahalaga sa yung malaki o yung maliit? Depende po kung anong pinag-uusapan, pero kung pangangailangan, syempre doon na tayo sa okay, 'di ba? Alam niyo po 'yan bilang babae, syempre lagi Oo. lahat naman tayo may pangangailangan eh. Kahit naman po si DJ Jello may pangangailangan eh. Pero kung sa pagmamahal po, nalilito po kasi talaga ako eh. Kung sino po talaga yung pipiliin ko. Mahirap yung yung sitwasyon mo, Chanel, na ayan na bumabalik yung isa. Na ibibigay niya talaga yung pangangailangan na hinahanap-hanap mo. Kaya lang, may kahati ka. Tapos yung isa naman na bago mo, okay sana siya. Kaya lang, siya? Maliit, 'di ba? Juts siya, sabihin na natin. So, meron talagang trade-off eh. Mamimili ka talaga kung ano yung mas matimbang sa'yo. Tsaka hindi naman nasusukat yung yung pagmamahal dun sa sa size, 'di ba? Kumbaga kung mahal mo yung tao, kahit anong panlaki ng kargada niyan o liit ng kargada niyan, hindi naman dun kumbaga Hindi naman po kasi lahat kagaya nyo, DJ Jello at saka DJ Rocky. Alam ko po kayo, DJ Rocky, saya na po ng love life nyo. May asawa na po kayo, may anak na kayo. So, paano po yung mga kagaya ko na ngayon nalilito sa mga nangyayari sa buhay niya, bilang alam ko po na nararamdaman ko may maganda po kayong sasabihin sa akin, hindi lang po nyo ako tatawanan dito. Uy, Chanel, hindi ka namin pinagtatawanan dito. Kumbaga gusto lang namin pagaanin talaga yung nararamdaman mo kasi you are in a crossroads. At kapag sinabi natin na nasa point ka ng buhay mo na mamimili ka kung sino yung pipiliin mo o nalilito ka kung sino yung pipiliin mo, talagang mahirap yan. At kaya siguro ikaw napatawag sa programa namin, kaya napatawag sa programa namin para kahit papano mabigyan ka namin ng konting liwanag, 'di ba? O kahit papano maramdaman mong hindi ka nag-iisa sa pinagdaraanan mo.
out natin yung out natin yung personal experience ko kasi magkaiba naman yun. Alam mo, dumanas ako ng napakadaming heartbreaks bago ko natagpuan yung taong para sa akin at yung taong pinipili ko. At hindi porke nakapili na ako ng tamang tao para sa akin o napili ako ng tao para sa kanya, ibig sabihin nun sobrang blessed na kami, or ibig sabihin nun masayang masaya na kami kasi darating talaga sa buhay ng tao na masasaktan siya, na may iyak siya, na may lungkot along the way. Hindi lagi kasi talagang masaya. Oo. Tama, agree. Paano po yun kasi, di ba nga, fuckboy yung ex ko, so alam niya po na may bago na ako bago siya nag-reach out sa akin. Okay lang daw sa kanya na may ibang lalaki ako, basta magtikiman pa rin daw, paminsan-minsan, ganun. Siyempre, di ko po alam kung bakit, pero pumayag po kasi ako eh. So ngayon nakakonsensya po ako. Di ko po napigilan yung sarili ko. So parang sobrang sama ko po ba na pumayag ako sa ganun. So pumayag ka na kayong dalawa ng ex mo ay magkatikiman uli? Opo, may nangyari po kasi sa amin ulit eh. Kaya po siguro litong-lito po talaga ako. Kasi parang yung mga sinabi niyo po kanina, ang dali po siyang sabihin. Pero ang hirap po nun kapag ikaw na yung nasa sitwasyon eh. So di ko po talaga alam kung ba't ko siya nagawa. Ikaw, dude, anong masasabi mo dito sa pinagdaraanan ng ating caller? Hindi, sa akin kasi, para sa akin, Chanel, respeto dapat sa sarili, di ba? Respetuhin mo muna yung sarili mo. Kung alam mo naman na niloloko ka na nung tao, bakit mo pa ipipilit yung sarili mo? Ba't ka papayag doon sa ganong kasunduan, di ba? Na Parang ano po kasi yun titikman ka lang niya kapag kailangan ka niya, di ba? Parang para sa akin kasi pag may nangyayari sa amin, parang nararamdaman ko na may pag-asa pa rin kami, na baka magkabalikan pa kami, na baka tumino siya. Siyempre po, alam ko po yun kasi pag nakita ko rin po yung mga post dati, kahit yung mga storya po ni DJ Rocky na naloko siya, tapos ngayon happily married na siya. So parang, alam mo yun, meron pa rin pag-asa na baka kung si DJ Rocky yung naloko sa kanya, hindi niyo na pangasawa niya. Baka ito yun. Alam niyo po yung ganong pakiramdam, DJ Rocky. Kasi Hindi. yung kay DJ Jello, parang point of view siya ng lalaki. So, paano Hindi, naman Chanel, kasi sa kanina nga, babae? di ba, sabi nga ni Rocky na wag natin idama yung personal life niya kasi magkaiba kayo ng kwento. Kumbaga, si Rocky, iba yung kwento niya, iba rin yung kwento mo. Pero di ba natututo naman tayo sa kwento ng ibang tao. So, malay mo naman may maibigay siya kasi sayang naman yung paghihintay ng mga tao sa pagbabalik niya. Nagpa-teaser pa sa Facebook kung sino-sino pinagpostahan pa kung si Chopper o siya. Siyempre, di ba nakita niyo naman yung mga comments eh. Marami doon na umaasa si Chris Chopper yung bumalik. Kahit naman ako eh. Pero kasi si DJ Rocky yung bumalik eh. So, ba't di natin panindigan yung pagbabalik niya bilang basa princess, diba? Sa dami niya na pong nabasang storya, baka naman po may masabi kayo sa akin. Well, sorry to disappoint you. Ako din naman, diba? Nandun ako sa point na parang sana, ganun. Pero, ako lang to. Hindi to ibang tao, o yung OG pa natin. We wish everything or the best for the station or para sa mga kabisyos natin. Pero kanina pa ako nagsasabi na magkaiba rin naman tayo ng storya, magkaiba tayo ng pinagdaanan rather. Tapos kung tatanungin mo kung ano yung may advice sa'yo, mukhang alam mo naman na kung ano yung dapat mong gawin kasi nagdesisyon ka na makipagbalikan dito sa ex mo or pumayag ka na magkatikiman kayo. At katulad nga ng sabi ni Titan Jello, respeto sa sarili. Kasi hindi ka papayag na maibaba yung sarili mo sa ibang taong gagamitin ka lang. Tama. Gusto mo ba na para kang bagay na gagamit-gamitin lang ng ex mo na kung kailan kailangan dun lang?
alam mo, dumating din naman ako sa point na gano'n, na parang nagagamit ako. Pero ganun din naman talaga yung buhay, 'di ba? Na parang nagagamitan lang din kayo. It's just that intentional ka doon sa mga desisyon mo sa buhay. Tama. Minsan meron din naman yung di mo mararamdamang nagagamitan kayo kasi talagang it's love that you are feeling. Yes. Hindi lust. Tama. So ang pangibabawin mo ngayon is yung pagmamahal mo, hindi para sa ibang tao kundi para sa sarili mo. Alam mo, yung sinabi mo kanina na oh, ikaw pa naman DJ Rocky. Kakababalik mo lang, may pa-teaser pa kayo. Medyo nakaka-hurt yun ah. Sorry talaga to disappoint you kung hindi ako yung taong ine-expect mo. It's just that I'm doing my job. And I love this job. That's why nandito ako. At kaya ako tinawag na Basa Princess because I know my strength. And siguro yun yung nakikita ng tao, yung strength ko sa pagbabasa. At kung hindi man kita nabibigyan ng tamang solusyon ngayon sa problemang pinagdaraanan mo, siguro ako na mismo, 'di ba, ang magsasabi sa iyo na pasensya ka na. Sorry talaga. Sorry. Kasi I can't have it all. Ayan, si Titangelo, magaling magbigay ng advice yan. Hindi. Kaya ako may partner sa mga taong hindi marunong makinig. Hindi kasi DJ Jello, tumawag nga ako para manghingi ng advice. Tapos iiyakan nyo lang ako. Eh di, paano pala kung sobrang depressed ko pala ngayon, tapos umiiyak ako. Kasi iyakan nyo po ako, di, wala na. Mag-iiyakan na lang tayo dito. Diba? Ano pa pong silbi ng programa kung hindi naman ako nabibigyan ng payo, naman diba? sa ganun. Hindi naman kasi lahat ng bagay ay kaya naming sagutin sa'yo. At the end of the day, ikaw pa rin po yung magsasabi ng ano ba ang desisyon mo sa buhay. Hindi, kasi kaya Tama naman yung sinabi sa'yo ni Rocky. Tama naman yung sinabi sa'yo ni Rocky. Wala namang masama dun. Hindi, kasi parang na-feel ko, tumawag ako para manghingi ng solusyon. Tapos dalawa kayo nandyan, mag-isa lang ako, pero wala akong nakukuha sa inyo. So, tinatawanan niyo po kanina, parang na-offend lang ako. So, diba, parang anong mararamdaman ng mga susunod yung caller kung ganun yung tinatawanan niyo lang sila. Siyempre, diba, sabi nga nila, pag yung first impression naglalas. So, pag tawag ko, pag sabi ko ng problema ko, tumatawa na agad kayo. So, yun na yung first impression sa akin. So, parang nakaka-offend po siya. Tapos ngayon, iiyakan niyo ako. So, kaninong emosyon po ba yung winavalue natin dito? Yung sa caller o yung sa inyo Lahat po? naman, binavalue natin lahat ng emosyon. Kumbaga, hindi naman sa ni-invalidate namin yung nararamdaman mo. Pero, syempre, intindihin mo din, di ba? Yung partner ko dito, di ba? Na binibigay niya yung best niya. 'Di ba? Binibigay ng partner ko yung best niya para Ako rin po, DJ Jelog, binibigay ko yung best ko. Kaya tumawag ako sa inyo kasi feel ko ito na yung best option ko na makinig po sa inyo. Kasi, di ba nga, ang daming tao na pinapayuhan nyo ni DJ Rocky, tagal-tagal niya nasa radyo. Ang dami niya na pong pinayuhan. Paano ko yung mga taong yun nakinig sa kanya? Tapos, ganito lang pala yung mga nakukuha po nilang payo. Parang unfair naman po yun. Oh, sige. Eto na lang Chanel. Gusto ko lang siguro maintindihan mo na medyo mahirap pa, dude, na kababalik ko lang syempre from maternity leave. Tapos, Hormones mo. yung hormones ko medyo nasa peak siya. Tapos, syempre, I'm doing what I'm passionate about. I mean, I'm doing the job that I'm passionate about. Tapos, ngayon maririnig ko to, diba? Na para bang, wait lang. Ito ba yung sasalubong sa akin ngayon? Am I Wait not lang po. doing enough? Ang dami na po kasing nasasabi. DJ Jello, pwede bang may sasabihin lang po ko last na kay DJ Rocky kasi parang Hindi, medyo... ano pa bang gusto mong sabihin sa kanya? Ano pa ba? Sabihin ko lang po sa Ano daw? Ano daw sabi? Oh my God!
Oh, babay na ako dito. Babay dito. Oh my God! Bye-bye. Oh my gosh! Iyak ako. Uy, nakaka-hurt Sobra Ito yung promotor, oh. Sobra nakaka-hurt yun. Ito, dahil na, libo-libo. ito yung caller, ali. Ay! Nakaka-hurt! Wait lang, alam mo to? Ha? Alam mo to? Hindi, tanong mo sila. Sila yung ano. Sino may pakainan nito? Kami nakaisip, tas So, kinantsaba nyo si Titan Jello? Pero alam nyo, medyo ano to sorry ma, Ang sakit nito. welcome back na prank namin sa Hindi, kasi- So, tinanggapan namin si Jello. Nasaktan yung tao. Saktan yung tao. Oh my gosh, On ang air. sakit ng puso ko ngayon. On air pa. On air tayo eh. Ngayon yung on air. Oh my gosh. On air. Actually, mas Ito na. doubtful siya gawin tong ano to, knowing nga your state. Pero, naisip lang namin na i-prank ka kasi di ba love mo naman mag-prank before. So, parang maintindihan mo naman. Ganun. Sorry ma, hindi namin intention na paiyan. Pero bakit naman, dude, ba't ka naman pumayag? Sorry ha, pero sa mga digital, it's not a good joke. It's not a good prank. Kasi kababalik ko lang eh. Sorry ha, kasi tapos binanggit nyo pa yung isa OG. Kasi, Ako doon nagsabi. in-expense. Kumbaga feelings ko to, syempre, diba? Parang, Yes. parang napapaisip tuloy ako ngayon. Dude, ano ba? Pwede bang i-cut muna natin yung live? Cut muna natin. Boom. Diba, dude? Kumbaga, Nagsabi ako doon. Nagsabi ako doon. ba't ka pumayag? Tanungin mo sila doon. Nagsabi ako na Kapon lang namin siya kinausap na yun until last na ano dude. Alam ni. Oh my God. Actually also Ate Ria. okay, wala na wala Marley. I know, dude, alam ko. Alam mo mga kabisyo, kayo po yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. At muli kami magbabalik. Kasama nyo pa rin ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Rocky Pera. Ba't ka pumayag, dude? Dude, Ano ba naman yan? Alam mo, hindi talaga maganda yun. nagsabi ako. Sorry ma. Napapaisip tuloy ako ngayon kung tama ba na bumalik ako. Nagsabi ako, dude. Alam Ate Ria, alam ni Ate Ria. Alam ni Ate Ria and alam ni Angel. Siyempre, tama naman ang bumalik. Alam nila. Sorry, Dude. hindi namin naisip yun na yung hormones mo ay ano talaga. Na-allergy. Oh my gosh, yun. Si Papa. Tama ba to? Tama ba? Ano naman ma, huwag mo naman mali namin to. Huwag mong question. Dude, dapat talaga nasa akin yung loyalty mo. Kahit na sabihin na ano. Dude, alam ni Ate Ria. Dude, pinaglaban ko. Alam ni Ate Ria. Alam ko yung kalagayan mo dude. Hindi ako Sinabi ko na dude. So, sorry din, Jen. I take full responsibility. Pero I guess, Sorry. Oh my gosh, yun yung asawa mo. Ano, sorry. Sorry po. Iyari. Inak ako. Oh? mas kumain Sorry sa po. sino. Ano po, Ang shaking. sorry. Alam ni Ate. Hindi na tayo. Hindi ka na ulit. Alam mo,
inano ko na si Francis kanina. Standby card lang po. Mag-file ka na lang ulit ng ano. Pero dude, I'll just say this now, ha? It's a prank. It's a prank! It's a prank! Pre, switch mo na! Pre, nag-connect pa tayo online! Reverse mo na rin, Jello. Sana, Naka-monitor siya din! It's a prank! sinabi mo na rin na nasaktan ka na rin. Pinabahan mo siya! Kasi ikot-ikot lang tayo lahat dito sa prank. Oh my God! Oh, emotional torture. Eh kasi sabi niyo sa akin, kailangan acting na acting ako. Monitor nyo na guys, monitor nyo na. Uy, kailangan ko ng tissue pero talaga luwa. I'm shaking. Sabi ko, I'm shaking. Nakakaano? Na hindi naputol yan. Hoy guys, it's a prank ha. Hindi ko makat yung emosyon ni Rocky kasi alam ko yung nararamdaman niya. Kasi postpartum niya. Hindi, nag-heads up ako. Kaya yun talaga yung nervous niya. Hindi, Kaya hindi. sabi namin, Alam na yung Ate Ria yun. Hindi na pa nervous. Kanina pa ako talaga. Di mo, nagkakamali ako sa mga lagay ng elements. Parang, alam mo naman ako doon. Hindi kita isusugal. Hindi ko nga, yung script ko, dude, hindi ko sinunod. Alam nila yon. Iba yung binabanggit ko dito. Dinidepensahan na kita on air. Oo. kaya nga namin reverse prank na lang. Alam mo yun, dude, hindi kita. Ngayon natin napatunayan na grabe talaga pagiging loyal ni Titan Jello. Oo talaga, dude, grabe na appreciate kita. Sorry talaga sa emotional pain na nararamdaman mo ngayon. Kaya magaling talaga umiyak siya. Thank you so much. Grabe, nagulat ako parang... Ay, sorry. Ayun, siya nag-iiyak ka naman. Kung totoo, Hindi kasi umiyak siya. Sorry na. gagi, totoo pala yung mapaprank, no? Labas ka dito. Tapos talaga sabi, hindi ko matandaan ko ano yung, ayan yung caller, si Chanel, si Shane. Tapos sabi ko, hindi kaya na, alam kong boses yun. Tapos, conscious effort pa ako na hindi ka matawag na Shane. Sabi ko, Chanel. Ganun. Hoy! Paano nangyari? Secret. Pangalawang beses niya. Seryoso, sino yung una? Kala Tanya tsaka kay Angkol. Trader ka, Ria. Hoy, grabe nakakatawa. Grabe iyak niya daw. Wala Hindi, pumalo, 4,000. 4,000. Umiyak siya, 4,000. Huwag niya nga na Wait lang. Hoy, hindi totoo ko ito. Pero gusto rin natin pasalamatan yung asawa ko. Sabi ng asawa ko, sabi niya, habang nakaharap sa akin, nakataligod kay Tita dyan, mag-leave ka na. Nakangiti. Mag-leave ka na. Alam mo rin, boss. Alam mo rin. Oo, alam niya. Chinat ko siya kasi baka mamaya mag-worry din siya. Nakangiti ka din. Natulala na lang si Titan Jello. Ako na lang maglilive. Wala akong leave. Hindi, alam mo sa amin naman dito sa Love Radio, happy lang kami. Swear to God namatay man nanay ko, pamilya ko, or mga tinatago-tago ko. Hindi, pero naramdaman ko yung pagiging mediator ni Titan Jello talaga. Talaga yung dinadown niya talaga eh, no? Parang huli, boss. Ano sasabi mo? Tagal natin nag-usap kanina sa baba, di ba? Nakawa tayo sa puso. Swear to God. Abangan ang full video sa Ayan, nabangan nyo ang full video sa YouTube channel ng Love Radio. Pati behind the scenes. Pinasok nila ako kanina doon. Tapos sabi ko, okay, may trigger points. So, hindi nila sinabi sa akin yung trigger points. Pero, pero pa nararamdaman ko na, ito na yun. Ito na yung trigger point. Ganyan. Okay, dapat ito na yun. Minutes na lang, go.
Ito dapat yung reaction ko, ganon. Tayo, hindi ka namin ginawa ng GC, kami may GC. Jello reverse prank. Tapos, nag-check ako dito sa phone ko. Di ba? Check ko dito sa phone ko kung merong kung merong mga update sa akin. Tapos sabi ko, parang wala naman sa chat. O, kasi maarte na ako, ganyan. Tapos, yun na. Thanks, guys! I'm back! Tapos kasi sabi ko pa sa kanya kanina, may na sana ako sa secret file. Kaya lang kasi bagong eyelash lang ako. So alam niya na hindi talaga ako dapat umiyak ngayon. Kumbaga kung makokontrol ko yung emosyon ko. Tapos ang saya! Sino? It's a success! Sinasabi si Kim Shin, Ano? pati ako ninervyos sa prank niyo kay Rocky. Hindi kasi, totoo. Hindi. Grabe. Ang galing nyo, promise. Ako ang galing ng nagawa nila. Pero, nakakatakot na prank yun. Nakakatakot na prank yun. Totoo yun, nakaka-prank. Hug mo nga kung ba't hindi naman talaga kung ba't. Oh! Hindi niya kaya ngayon. Hindi ako makatayo. Naduda ko na lang mag-aano sa'yo. Wait lang. Tapos pumasok pa si boss, oh. Papasok si boss. Ano lang to hug na kapatid. Yung hawak ko dito, ang tigas. Yung pumasok si boss, mag-leave na lang. Ikaw, mag-leave. Tigas. Grabe, hindi makaano si Titan Jello ngayon. Kumbaga talagang, dude, it's okay. Bro, reset na. May tatawag pang isa pa daw. Meron ba? Wala na akong call! Hingin na ako, swerte. Hindi na kami yan, promise. May legit na ba tayo na caller? Marami daw yung Okay, ano mo na yan. Thank you guys! Jobel.digital and Jobel to the feelings of Jello. Mamin, ayan tuloy. Ang mga naririnig niya sa'yo. Kaya, Kaya nyo, next time, malalaman nyo din. hi kay Manuel. Ivan. Oy, ang dami nagmamahal kay Titan Jello. Pero again sa mga kabisyo natin na nanonood dyan, dito natin mapapatunayan na si Titan Jello talaga, empathic, no? Kumbaga, kung ano yung nararamdaman ng tao sa paligid niya, kumbaga sensitive siya dun sa nararamdaman ng mga taong inaalagaan niya tsaka minamahal niya. So, Jello, grabe, hands up sa'yo. Hello? And congratulations! Talagang alam nyo, bago pa lang ako mapunta dito ng Love Radio, idol ko na yung digital team. Ganun pala talaga sila ka-crazy talaga. Tapos may tera pang bumak up na crazy din. Biruin mo namumula na dito. Sabi ko, patay, ma-allergy. Gamot, ateria, gamot. Dami kong naisip Si Ateria, alam mo, Lupit hindi nyo, mo talaga. alam. Promise, Boss Angel, si Boss Angel ang galing. Hindi, pero hindi mo alam na ako yung magre-reverse pa. Nababasa ko na yung reverse. Ako, pare. Kaya sinasakyan ko, tumatawa lang ako. Seryoso. Mga galing talaga ng luha mo. Ever Galing. Thanks. talaga. May sweet siya nga. Like Oo, hindi kailangan ko na. Medyo kanina nandun ako sa loob. Pero alam mo, kung nung nandito ako dun sa loob, sabi ko medyo kinokondisyon ko yung sarili ko kasi kailangan may presence of mind ako. Dahil sa anesthesia epidural, medyo nawawalan ako ng presence of mind. So talaga nakikinig ako sa story mo. Tapos hindi ko masyadong tinitingnan yung reaction pa ni Titan Sir, J. standby ka lang dyan, sir. Makinig ka muna sa amin, ha. Sorry po. Ayun lang. Huwag kayo magalit kay Shin. Ang dami nag- Oo. Gawa-gawa lang naman yung storya na yun. Oo. Kayo sure. Hindi, pero kung sakali man naman na merong na-disappoint ako. Ako naman, di ba, pinangunahan ko na, sorry to disappoint you guys. Ako lang to. At hindi tayo magpapatinag, lalong-lalo na kung meron tayong buhay na binubuhay. Totoo yun, totoo. Tsaka ang iksi ng buhay, 'di ba, para ma-stress tayo sa mga bagay na hindi natin kontrolado. Ayun. Oy, si Sir Cedric nanonood pala. Ayan. Thanks guys. Thank you sa mga nakapansin ng acting skills ko. Thanks. Ay, nabagay na na yan. Let's go. Meron na tayong Flash na yung caller. Sir, wait lang. Hindi pa makarecover. Hoy, game na dude kasi yung anak ko magantay na. Bye-bye.
Nice one. Pwede na kayo umuwi, guys. Pwede na kayo umuwi. Pwede na kayo umuwi. What a success. Wait lang, hug natin si Shane. Si Chanel. Chanel, Ito yung napaka-husay na si actor. Chanel. Ayan, grabe talaga yung trigger points niya kanina. Ganda ng script na sinunod Hindi niya. po yung totoo. Hindi yung totoo, guys. Ayan. Galing. Pero pinakamagaling dito tayo, Tangelo. Na-manage siya yung emotions niya. Mabait talaga siya. Mabuting tao. Yan. Kahit siya na lang lagi na paglalaro. 2 beses na. Natawa pa ako kasi may post pa siya sa Facebook na welcome back pa sa Princess. Pakita mo yan. Para wala pa yung prank, bumabawi ka na agad. Asa na ba yun? Ganda pa ng ngiti niya dun eh. Ayun doon sa secret file. Welcome back ba sa Princess? Naloko ni nervyos yung pumasok si boss. Sabi ko, patay ito na. Kasi nag-alala kunwari siya. Kasama yun sa script, by the way, ah. Yung papasok siya, ganyan. Sila Angel din nakaisip nun. Kaya ganun lang siya. Siguro kasi matay na ko boss pag pumunta ka na dito. Sumakay kita ang langit. Kaya pumasok. Pero nakangiti ka dito eh. Napasok eh. Hindi makasok. Hindi, kaya nga dumiretso siya sa akin. Tapos tumaligid siya kay Jello para di makita yung mukha. Okay, sige, game. Thanks, guys! Woo! Welcome back. Thanks. Welcome back to your partner. Dude, welcome back. Hoy, dude, huwag ka nakabahan. Totoo na to, ah. Ay, nagkakulay ka. Welcome back. Abangan ang full video sa Abangan nyo po yung full video sa Love Radio. Putang yun. I am so back. Dahil gustong-gusto kitang samahan ngayong hapon, balita ko, napagtanto mo na. Napagtanto mo na, naiwan na siya. Okay, bukod dyan sa mga nagla-love life ngayon, sabi ko nga sa'yo, kung single ka, deserve. Tiyara! Kung single ka ngayon, don't you worry about it. Alam mo, sabi ko nga, at alam din naman ng karamihan yan, at alam ni Lord yan. Alam ni Lord na darating yung babae o yung lalaki in the right time and in the right place. Kaya wag mong madaliin! Pero kung may trip kang madaliin ngayong taon, well, yan ang fitness mo, babe. Oo, nakakatuwa, no? Dahil lang generation namin, I believe. Ako lang naman, personal touch. Personal touch, I believe na ang mga Gen Z ngayon, kapag kumikilo sila o pag they get to do something that they like, most of the time, lagi na silang intentional. I spell! When we say intentional, alam mo yung mga oras o yung mga pagkakataon na pagkagising mo sa umaga, hindi ka na basta-basta gumagawa ng mga bagay na alam mong walang kwenta. Well, speaking of intentionality, alam mo marami ang nagtatanong, no? Mabanggit ko lang. May mga nagtatanong sa akin, nagpi-PM. Nabanggit ko na to kanina kung anong araw ba ang mas mabilis makapagpapayat. Walking o running? Taas kamay sa mga nabubudol na dyan. Sa mga naniniwala na kahit mahal ang registration sa fun run, at least investment yan. So ito na nga, kaklaruhin natin. Pero bago natin pag-usapan yun, ako muna, share ka na. Share muna tayo ng personal experience. Siyempre, para magkaroon kayo ng background, ako po I started running since 2023. Ito yung mga oras at pagkakataon na talaga yung competitive fire within me, umaatake, umaariba talaga siya. So, sumali ako sa isang competition ng running, fun run sa may Los Baños, Laguna yan. Kung saan, first time ever, hindi naman sa pagmamayabang, ako po ay naging champion. Champion na walang alam sa larangan ng sports na running na ganyan. So dahil nga nanalo tayo dito, so nagkaroon ako dito ng parang motivation sa sarili ko na, ay wow! Medyo malusog-lusog si Maratoni pero kaya naman palang tumakbo. Sabi ko, okay, kunin ko na tong sport na to hanggang ngayon. Nagawa na nga at nailagay na nga mismo sa pangalan ko dito sa radyo, Maratoni, from the word marathon. Pero marami pa rin syempre mga moment na kahit mahal na mahal ko tong sport ko pagdating sa running, minsan mapapatanong din talaga ako bakit ganon ang puso ni Maratoni.
May mga araw na sabi ko, shucks! Ilang takbo pa ba para mawala tong puso na to, aba? Eto na nga ang sagot. Eto na. Well, kung nag-iisip ka kung walking o running nga ba, well, to be fair and honest, both po silang nakakapayat. Pero ano nga ba ang mas mabilis? Lalo na kapag beginner ka. The answer is walking. Ayan na kahit may bias ako sa running ang tamang sagot po is walking. Alam mo kung bakit? Lalo na sa mga baguhan na medyo nahihirapan sa simula. Mamaya i-share ko. Konti na lang oras ko, 25 seconds, baka mabitin ka. Anyway, ako po'y magbabalik maya-maya lamang. Kaya yan, ready mo na ang iyong katawan, ang iyong pag-iisip para maglakad mamaya pagkatapos magtrabaho, ha? Anyway, ako po'y magbabalik maya-maya lamang. But for now, tuloy-tuloy ang Feel Good Music ang ngayong Feel Good Tuesday. Dito pa rin sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa may memorize yan? Basic. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Uuwi sa hiwalayan. Mahal na mahal namin ang isa't isa. Sobra. Nagpaplano na rin sana kaming magpakasal by 2019. Maganda yung trabaho niya. Marketing assistant. Wala na siyang pamilya dito sa Pilipinas. Meron man pero malayong mga kamag-anak. Hindi niya close. May pagka-introvert din yun kaya hindi masyadong palakaibigan. Pero meron siyang best friend niya. Si Pia. Si Pia, wala siyang hindi alam sa best friend niyang si Vanessa. Lahat ng pinagdaraanan ni Vanessa, alam ni Pia. Kapag meron kaming alitan at ayaw sabihin ni Vanessa kung nasaan siya, kinokontak ko si Pia at siya ang nagiging tulay sa aming dalawa. Isang gabi habang nakahiga sa kama, all of a sudden, biglang nasabi ng girlfriend ko sa akin, what if mawala ako? Anong gagawin mo? Nawirdan ako sa tanong niya. E di sabi ko, susunod ako sa'yo. Kasi, sa totoo lang, wala na akong ibang naiisip pang babae na makakasama habang buhay, kundi ikaw lang. Ikaw lang at wala nang iba. Yun ang sagot ko kay Vanessa. At nakatulog na kami. Sa pagdaan ng araw, para bang may napapansin akong pagbabago sa kilos niya? Yung dating Vanessa na sobrang saya, parang may lungkot akong nakikita sa mukha niya. Hindi na ako nakapagpigil pa. Habang naghahapunan kami sa bahay, tinanong ko siya, may problema ba? Ang sabi niya, wala daw. Ngumiti lang siya. Nakakapagtaka. Tumayo pa siya sa upuan niya at niyakap ako bigla. Napaisip ako. Inobserbahan ko lalo ang kilos ni Vanessa. Alam ko may mali. May iba. Pag nakahiga na kami sa kama sa gabi, alam ko may ginagawa pa siya. Nagsi-cellphone. Kaya isang gabi, nagkunwa-kunwarian akong tulog. Pero ang totoo,
Pinapakiramdaman ko siya. Nakayakap ako sa kanya noon. At siya naman ay nakatalikod sa akin. Kaya kitang-kita ko kung anong ginagawa niya sa cellphone niya. Akala niya natutulog ako pero kitang-kita ng dalawang mata ko na nagtitinder siya. Pero ang mas lalong ipinagtaka ko, puro profile ng babae ang tinitingnan niya. Sa isip-isip ko, tomboy ba siya? Ay, mukhang mulabo naman yun eh. O baka naman ngayon niya lang na-realize na babae pala talaga gusto niya. Napapaisip talaga ako. Medyo napaluha lang ako noon at natatakot ako na yun nga ang sagot sa tanong ko. Pero mahal na mahal ko tong taong to. Kaya sabi ko sa sarili ko, gagawin ko ang lahat-lahat. Manumbalik lang yung pagmamahal niya sa akin. Manumbalik lang yung dating kami. Nagmamall kami noon bigla. Sinabi niya sa akin na may imi-meet daw kaming babae. Babae? Pero ang mabilis na sagot ni Vanessa ay recently lang daw silang nagkakilala sa isang marketing event sa opisina. Agad namang sinang-ayunan ni Mary yun. Pero alam ko talaga na may mali eh. Kilala ko si Vanessa. Hindi siya titingin ng diretsyo sa mata ko. Hindi niya kayang tumingin ng diretsyo kapag nagsisinungaling siya. At ayun nga, hindi siya makatingin ng diretsyo sa mga mata ko. Pero pinalipas ko yung araw na yun. Mag-oobserba ako. Daldalan lang sila ng daldalan. Actually, medyo nakikita ko si Vanessa kay Mary. Kaya siguro sila nagkakasundo kasi may similarity sila. Mahilig sa Game of Thrones. Mahilig din sa maanghang na pagkain. Isang araw kagagaling ko lang sa trabaho noon. Napadaan ako sa isang mall. At ang hindi ko inaasahang makita, nakita ko na nakaabrisete si Mary kay Vanessa. Nanlaki ang mga mata ko noon. Nagkukwentuhan sila at nagtatawanan habang nagwi-window shopping. Ilang saglit pa ay hindi na ako nakapagpigil. Tinawagan ko si Vanessa. Tinanong ko kung nasaan siya. At ang sagot niya ay nasa opisina siya. At ang sagot niya sa akin, anong pinagsasabi mo? Dahil sobrang sakit na, parang sasabog ng dibdib ko. Nahawakan ko siya sa dalawang braso niya. Napahigpit ako ng hawak habang sinasabing, babae ba gusto mo? Ayaw mo na ba sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? Nakita ko sa mga mata niya yung pagkagulat at takot. Ginamit niya ang lakas niya para makakalas sa pagkakahawak ko sa braso niya. Hanggang sa narinig ko ang mga katagang kahit kailan hindi ko inasahang maririnig ko. Ang sabi niya, mamamatay na ako. Habang unti-unting tumutulo ang luha niya. Pagpapatuloy niya, may sakit ako. Malubha. May cancer ako. Kung alam mo lang kung gaano kita kamahal. Ayoko pang umalis. Natatakot ako na baka isang araw wala na ako, hindi na ako magising pa.
Kaya humahanap ako ng babaeng mag-aalaga at magmamahal sa'yo, Troy. Gusto ko maalagaan ka, gusto ko mahalin ka. Gusto ko kilala ka. Gusto ko makakasundo mo. Gusto ko maipagluluto ka ng breakfast, dinner. Gusto ko magawa niyo yung mga bagay na hindi natin magagawa. Pero ikaw lang ang gusto ko. Sagot ko. Ikaw lang at wala nang iba. Nag-iiyakan na kaming dalawa nun. Bumabaha ng luha. Galit na galit ako sa kanya kasi para bang ipinamimigay niya na ako sa iba. Anong karapatan niya na magdesisyon para sa akin? Ako lang ang may karapatan na magdesisyon kung sino yung mamahalin ko. Ako lang at wala nang iba. Pero kahit nagalit ako sa kanya, tinunaw pa rin yung galit ko ng pagmamahal ko sa kanya. Niyakap ko siya at nag-iyakan kaming dalawa. Kinabukasan, Sabado, walang pasok. Mabigat ang mga mata ko dahil siguro sa kakaiyak ko kagabi. Pagising ko, naamoy ko ang paborito kong pagkain. Breakfast. Garlic rice. Tuyo. Itlog. Pero nagulat ako nang may makita akong note na nakalagay sa nakahain. Ang sabi, "Mahal, ayoko nang makita mo kung nahihirapan. Paalam. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Siguro ilang araw na lang ang ilalagi ko. Sana maintindihan mo ko. I love you." Pagkabasa ko nun, naihagis ko lahat ng pwede kong maihagis. Nanghina yung tuhod ko. Napamukmuk ako sa isang sulok. Humahagulgol. Sinubukan kong kontakin si Vanessa sa lahat ng numbers niya pero wala. Tiningnan ko ang Facebook niya, deactivated na. Kinontak ko si Pia, ang best friend niya, pero wala naman daw tong naibanggit sa kanya. Durog na durog ako. Wasak na wasak. Kung pwede lang akong mamatay, gusto ko nang mamatay. Ilang oras pa, may kumakatok sa pinto. Nagmamadali akong sinubukan kong kontakin lahat ng pwede kong makausap, mahanap ko lang si Vanessa pero wala silang maibigay na impormasyon. Walang kamag-anak ang nakapagsabi sa akin kung nasan si Vanessa. Si Pia naman, wala din daw siyang balita. Paano ko naman hahanapin ang isang taong ayaw magpakita, hindi ba? Ganon ang naging routine ko. Iyak dito, iyak doon. Inom dito, inom doon. Pero hindi ko pa rin kinalilimutang magtrabaho. 2 buwan na nakalipas. Nakatanggap ako ng text kay Pia. Tinanong muna nito kung nasaan ako. Ang sagot ko, nasa bahay lang. Kinumusta ko siya, tinanong kung anong balita. At huminto ang mundo ko nang sabihin niyang patay na daw si Vanessa. Wala na daw.
Sa States daw ito, sinubukang magpagamot, pero wala na. Gusto kong sumunod kay Vanessa. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang hagkan. Pero paano? Paano? Huli na ang lahat. Wala na siya. Hindi ko na nabisita si Vanessa dahil rin sa hindi ko inaasahang promotion sa trabaho. Na-pressure ako. Gulong-gulo ako sa buhay. Out of the country. Maganda yung kumpanyang pinapasukan ko. Kaya magandang bansa rin yung napuntahan namin para sa out of the country namin. Singapore. May mga kasamahan akong kasama ko, syempre. At yung iba nilang pamilya. Hindi na nakasama si Mary kasi mahigpit sa trabaho niya. Sabi ko nga, sana kasama ko siya. Nasa Universal Studios kami noon. Ako, napagod na ako kakasakay ng mga rides. Naupo lang ako sa isang bench habang nagmamasid sa paligid. Napapangiti ako sa mga nangyayari. O sa mga nangyayari. Si Vanessa nasa piling na siya ng poong may kapal. Sana masaya na siya. Actually, may saya na sa puso ko. Pero hindi ko pa rin maiwasan na mainis sa kanya dahil sa pag-alis niya. Hindi niya man lang ako inayaang iparamdam sa kanya yung pagmamahal. Na-unfairan pa rin ako. Pero sabi ko naman, okay na ako. Akala ko nga mamamatay na ako eh. Laking pasasalamat ko kay Mary. At habang nag-iisip ako noon, nagmamasid sa paligid. Isang babae ang nakakuha ng atensyon ko. Pamilyar na pamilyar sa akin ang tindig. Buhok, postura at pananamit. Nakatalikod siya. Sabi ko ay baka hawigan lang at datingan lang nung babae. Pero nagulat ako nang bigla na itong napaharap sa gawi ko. Nanlaki ang mga mata ko. Nagpawis ang mga kamay ko. Nagtama ang mga mata namin. Siguro nakita niya rin ako. Nang makita niya ako, tumakbo siya papalayo. Tumayo ako at hinabol ko siya hanggang sa naabutan ko siya. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Vanessa. Buhay si Vanessa. Nang magkaharap na kami, umiiyak lang siya. Niyakap ko siya. Sabi ko, paano? Anong nangyari? Ang tanging tugon niya lang ay halik ng pananabik. At yakap na sobra kong hinanap. Pero mali to. Mali, hindi pwede. Meron akong Mary. Napag-alaman kong sa Singapore na siya nagtatrabaho. Kasama niya ang mga Pinoy na katrabaho niya rin. Ang dami pa namin gustong sabihin sa isa't isa. Ang dami ko pang katanungan kaya inaya ko siya ng dinner. Pumayag naman siya. Iniisip ko ng mga panahon na yun na baka makita ako ng mga kaopisina ko. Kilalang kilala nila si Mary. At ang alam nila, meron na akong future kay Mary. Kasi napadalhan na namin sila ng invitation para sa nalalapit naming kasal this December. Pero kahit saglit lang yung pagkikita namin yun ni Vanessa, ramdam na ramdam ko pa rin yung nag-aalab na pagmamahal namin. Nang magkita kami ng gabing yun, kahit gulong-gulo ako, tinanggap ko lahat ng paliwanag sa akin ni Vanessa. Natakot daw siya. Mali daw yung doktor. Nagpa-second opinion daw siya. Nag-OA lang daw siguro siya. Sinubukan niya daw akong kontakin pero nakita niya daw sa mga post ni Mary na nagkakaigihan na kami. Kaya ayaw niya nang pumasok pa. May nangyari sa amin.
Sa ngayon, nagbalik na ako sa Pilipinas. Tuloy ang communication namin ni Vanessa. Anong gagawin ko? Gulong-gulo ako. Iuurong ko ba yung kasal namin ni Mary? Alam ko mahal ko naman siya. Pero mahal ko din si Vanessa. Kahit ang sakit ng ginawa niya. Tulungan niyo naman ako. At nagbabalik na ang radio DJ na maraming alam sa love, pero walang jowa. Minsan nakakahiya yun, no? Lagi ako napapansin sa public. Sabi, uy, di ba ikaw yung love radio DJ na talaga nga namang maraming sinasabi tungkol sa pag-ibig pero wala naman jowa? Wow! Mga walang hiya rin talaga minsan ng mga tao. Ingat ka, boy Pindot! Anyway, mahal, balik na tayo sa usapang pag-ibig mula sa Spice. Yung opo muna si DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko kanina, mahal, ibibigay ko ang 3 dapat mong bawasan. Tandaan nyo yung root word or keyword dito ay talaga nga namang bawasan lang, hindi tanggalin. Kasi kapag tinanggal mo, wala nang spice up ang relasyon nyo. Bawasan lang natin to, ha? Na talaga nga namang need mong bawasan para hindi ka laging iniiwan. Ito na sabi ko kanina, mahal, una, bawasan ang pagiging seloso o selosa. Diba? Diyan papasok yung mga pagkakataon na dapat magselos ka on a right basis. Ano ibig sabihin nun? Paano kung may nakita mo lang picture na may katabi yung jowa mo, aba magseselos ka agad, papalakihin mo? Mali yun. Hindi yun sweet. Ang tawag doon, toxic. Diba? Tsaka mahal, huwag ka masyado ma-paranoid. Huwag ka magselos kung may kasamang iba ang jowa mo. Hindi naman kasi lahat ng ginagawa ng tao ay talaga nga namang ginagawa rin ng mga manloloko. Diba? Kung ikaw ay may trauma sa ex mo, ikaw ay pinagpalit sa kasama niya at nahuli mo sa picture, hindi naman ibig sabihin nun, gagawin din yun ng jowa mo ngayon. Diba? Di naman lahat ng tao pare-pareho, kaya yung trauma mo sa ex mo, iwan mo sa likod. Kung ikaw ay nasa relasyon na, aba, respeto naman sa jowa mo, wag mong paghinalaan, di ba? At ang pangalawang dapat mong bawasan, mahal, ay talaga nga naman ang pagiging toyoin. Eto bawas-bawasan yung utang na loob. Hindi ko naman sinasabi na puro babae ang may toyo. Kadalasan lang naman babae ang may toyo, pero may mga lalaki rin naman talagang tinotoyo. Bakit pabawasan to? Kasi mahal, nakakapagod sa partner mo na lagi kang susuyuin sa maliliit na bagay. Diba? Ano pa? Yung susuyuin ka kasi trip mo lang magpasuyo. Ay nako. Nakakapagod yung ganyan. Yung mga nasisira talaga ang communication dahil nagtatampo ka o tinotoyo ka. Minsan gusto makipag-usap ng partner mo, gusto ng comfort, tapos uunahin mo pa ang mood swings mo o di kaya ang toyo mo. Saan naman pupunta yan? Sa away. Diba? Tandaan nyo, jumowa kayo ng tao, jumowa kayo ng merong trabaho, jumowa kayo ng meron ding sariling buhay. Tapos ang ini-expect nyo kapag tinoyo kayo, aba, mahuhulaan niya ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Jowa ang hinanap mo, hindi manghuhula. Nanggigigil ako sa mga toyoin na to. Diba? Minsan kasi nakakasira yan ng relasyon kapag sobra-sobra. Always remember, mahal, na ang toyo ay condiments o di kaya sausawan sa pagkain, hindi inuugali. Ay, shoutout natin yung mga toyoing tao dyan. Shoutout natin yung mga may jowang may toyo dyan. Aba, congratulations sa inyo. Naka-jackpot kayo, ng maalat-alat na partner. Diba? Yung mga dyan yung malalakas yung toyo. Hindi ko sinasabing puro babae to pero kadalasan talaga babae ang may toyo.
Bawas-bawasan nyo naman para imbis na suyuan, imbis na away, imbis na conflict sa relasyon, doon na kayo sa sweet moments o di kaya bembangan. Anyway, mahal, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. Huwag mong ililipat ang radyo hanggang 9pm pa naman si Kim Chino at ako'y magla-live sa aming FB page. Ay nako, kulitan tayo doon at makikita nyo si Kim Chino parang state witness ang get up. Sige na mahal, balik na tayo sa Rakrakan Music. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. At tayo po ay nagbabalik. Ito po ang programang Top Secrets. Kasama pa rin si DJ Rocky at meron nga po tayong caller on the line na nag-reveal sa atin na merong naganap sa kanila ng kanyang tito. Nung time na yun, 25 years old siya at yung tito niya nasa 30 years old. At ang nasa kabilang linya po natin ay itago natin sa pangalang Marian from Pampanga. Hi Marian! Hi po, good evening po ulit. Ayan, Marian, papatay muna ng mga monitor mo dyan na TikTok tsaka radyo mo, no? Concentrate ka muna dito sa Viber call natin. Kasi alam mo, sobrang dami na curious. Paano nangyari yung sa inyong dalawa ni Tito? Sinong may gusto nito? Sino nag-initiate? Paano humantong sa ganong sex? So, yun nga po. Sa pagkakaalala ko, since medyo matagal na po. Pero syempre, hindi ko pa rin po siya makalimutan. Lasing po kami parehas nun. Then, yun po, parang nag-init since magkatabi po kami nun eh. Magkatabi po kami natutulog kasi. So, nag-init, then, ayun po. Una, kiss lang po, ganun. Tapos, naging kiss na po talaga. So basically, may consent ninyong dalawa yung lahat ng nangyari? Yes po, meron po. Lasing. Pero before that, talaga nagkakasama na kayo sa iisang bahay o sa iisang kwarto tapos wala namang nangyayari? Wala naman po, yes po. That time lang nung nalasing po kami parehas. So saan ba kayo galing ni Tito nun? Wala po, nag-iinuman lang po kami dito sa bahay. So dalawa lang kayo nagiinuman? Yes po, parang share, ano po kasi namin yung parang mag-iinuman kami, then share lang po ng mga ganap sa buhay, ganun. Then, yun, nagkaroon na nga po ng ganun since nag-init. Etong tito mo na to, sa side ng papa mo o sa side ng mama mo? Ng mama ko po. Mama mo? Kapatid ng mama mo o pinsan ng mama mo? Malayong pinsan na po eh. Malayong pinsan. So, nasa third degree level ba ang inyong relationship? Yes po, mga ganun na po. Tapos parang barkada yung datingan ng tito mo na ito sa'yo? Yes po, since hindi naman nagkahalayo yung age po namin. So, parang barkada lang din po. Pero nandun pa din naman po yung paggalang. Pero that night lang po talaga. Ang tawag mo sa kanya, tito? Tito po, yes po. Nung time na yun, very vague sa yung mga nangyari? Sorry? Kumbaga, nung time na yun, na ginawa ninyo yung bagay na yun, out of control na ba kayong dalawa nung time na yun? Out of control na po kasi syempre, mainit na po eh. Mainit na yung mga eksena. So, parang, tara na, go na natin to, nandito na. Parang ganun po. Tapos nung natapos kayong dalawa, ano yun? Sabay pa rin kayo natulog dun sa higaan? Or, yes po. Sabay pa kayo natulog? Okay. Tapos kinabukasan, nag-usap pa ba kayo? Yes po, until now naman po. Parang wala namang pong nangyari. Parang ano lang po. Pero, just imagine po, Gira, 2 years, more than 2 years ko na siyang dinadala. Wala akong pinagsabihan kahit ano, kahit sino. Yan po. Alam mo, ang hirap din ng ganyan Kumbaga sa'yo, sa ngayon, may kumbaga, anong impact nun sa buhay mo? Like, is it something na pagsisisihan mo forever? Or is it something na
okay, nangyari na. It's just like, parang nagdeposito lang siya sa akin. Tapos, ako din, nagdeposito lang din sa kanya. So, parang nothing ever happened and it's not something relevant to me. Ganun ba yung feeling? Explain mo nga sa amin kung anong nararamdaman mo ngayon. Yung feeling ko, nung siguro mga first months po, parang may pagsisisi po na, ba't po nangyari yun? Ba't po namin ginawa yun? Ganun po. Pero syempre, medyo matagal na rin po. Hindi ko na po nararamdaman yun. Parang wala na po sa akin. Kumbaga na shrug Ganun. off mo na siya. Kasi Yes po. lumipas na yung panahon. Yes po. Ang ano ko lang, parang andun pa rin yung bigat. Since wala nga po akong napagsasabihan. Wala akong napag-share. Sorry po sa dumadaan. It's okay. Uy, pero I appreciate the sharing, Alam mo, mahirap din yung may ganyang kang sikreto na hindi mo naman dapat talaga i-share yan sa pamilya mo, kung sino man. Kasi consensual naman lahat nung nangyari sa inyong dalawa diba? Tsaka parang kapag nalaman pa yan, parang issue pa yan sa inyong dalawa, diba? Hindi mo naman kailangan talagang sabihin yan sa iba. So, ito yung mga sikretong mas okay nang hindi na ipagsabi sa iba at hindi na kailangan pang sabihin sa ibang tao, especially to other family members. Yes po, tama po. Kasi wala po ako napagsabihan dito lang. Parang nakakagaan lang din po ng paharamdam kapag po may napagsasabihan pala talaga nung ganong katitinding mga sekreto po. Thank you din. Thank you din for trusting this program. Alam mo, may tanong ako, naku-curious lang ako. Gumamit kayo ng protection nung time na yon? No po. Since biglaan po siya. Hindi kayo nakagamit ng protection? Wala po. So, buti walang nabuo? Picos din po siguro. Dahil sa Picos. May Picos ka. Yes po. Ngayon ba may boyfriend ka na? Yes po, meron na. Siya may girlfriend na rin? May asawa na po siya. Nung time na yun, may asawa ba siya? Wala po. Pares kayong single nung time na yun? Yes po. Yun ang pinakamasarap na feeling. At least single pala kayo parehas. Diba? Yes po. Yan po. Pero mali pa rin po yun. Oo naman, mali yun. Pero at least, kumbaga kahit papaano, yung level of gravity, di ba? Wala na kayong ibang natapakang tao, kundi mga sarili nyo lang. Kasi kung gagawa kayo ng kasalanan, ako yung personal perspective ko lang about this, yung making a scene or parang making a mistake, okay lang na makagawa ko ng kasalanan basta sa sarili ko lang. 'Di ba? Wag lang may maapektuhang ibang tao. Kung meron man akong dapat parang downfall o kung meron mang sasalo sa lahat ng mga kasalanan ko, sarili ko lang din. Kasi ibang usapan kapag may pamilya, may asawa, may anak, 'di ba? Or may partner na may ibang masasaktan, 'di ba? Kung ikaw, 'di ba, cargo mo yung sarili mo. Yung nasaktan, ikaw lang din. Yung may pagsisising na naramdaman, ikaw lang din, 'di ba? Yes po. Ayun. So anyway, I hope na everything's okay with you and sobrang nakakashock ang iyong top secret, but I hope kahit papaano gumaan-gaan yung nararamdaman mo. And I hope si tito mo, hindi rin yung pagkalat yung nangyari sa inyo, po. Anong message mo pala sa lahat ng mga magbabarkadang magtito, magkakamag-anak na nagkakaroon ng sessions? Kasi hindi malabo palang mangyari yung ganyan, no? Na pag sobrang lasing na kayo, biglang nakaramdam kayo ng init ng katawan, tapos biglang, boom, matatagpuan nyo na lang yung sarili ninyo na nagsisex, di ba? So, anong message mo sa kanila? Meron ba? Siguro po ganito, yung limit pa din, kahit nag-iinuman, kahit sobrang close po ninyo sa isa't isa, dapat alam pa rin yung limit. Kasi po kami, yung sa amin kasi, natutulog po kami sa isang bahay. So, hindi talaga maiiwasan. Or maiiwasan man, hindi po namin nalimitahan yung mga sarili namin. Which is, mali po. Yun na lang po siguro yung i-a-advise ko din po sa mga ganun. Nakakatulad ko pong sitwasyon na dapat alam pa rin nila kahit lasing sila. Alam naman nilang ginagawa nila kahit lasing sila. Limit pa din po.
Ayun. Thank you very much for sharing and for also giving a message no sa mga kabisyo nating magkakamag-anak na nakikipag-inuman sa kanilang mga kaanak na same age nila halos. Ayan. So thank you. Ingat ka palagi. God bless. Thank you rin po. Salamat. Bye po. Yun ang top secret. Sa mga nagtatanong kung anong description ng top secret, yun po yun. It is something na experience mo. It's an experience, karanasan mo na hindi mo basta-basta na ikukwento sa mga taong nakapaligid sa'yo even if gaano mo pa ka-close yung tao. Hindi mo siya basta-basta makakwento. Nagpapabigat ng nararamdaman mo o nagiging palaisipan sa'yo o naging rason kung bakit ka nagsisisi ngayon. Yan po yung description ng top secret. At ito po yung description ng programang ito. Ito pong programang ito ay nabuo dahil sa konsepto na gusto naming iparamdam sa mga tao na hindi ka nag-iisa, na meron kang karamay, na hindi ka huhusgahan. Ito po yun. So again, ipinakikilala ko po ang programang ito. Kung hindi nyo pa po nagigets ang nature of the program, ito po yun. This is your safe haven. You can share your secrets freely to this program. Sa totoo lang po, hindi ko lang hinahangad na sumikat ako. Hindi ko na hinahangad na dumami pa yung followers ko. Pero ang hangad ko sa point na to ng buhay ko ay magkaroon po ng community. Ang programang ito kung saan pwede ka pang makapagbahagi ng bigat ng nararamdaman mo, ng top secret mo, ng sikreto mong hindi mo basta-basta nasasabi sa ibang tao. Yun po yung goal ng programang ito. And I hope I'm making this right. So yun, maraming salamat kung sakaling nagtitiwala ka sa programang ito. This is just the beginning of this program, no? Gusto ko talaga na lumawak pa ito. This is a safe haven once again. This is a safe space. Walang halang judgment. During the program. After, pwede ka namin i-judge. Hindi kailangan ng advice, kundi taong makikinig sa inyong pinakatatagong sikreto. Ako po yung taong yon, your Basa Princess DJ Rakitera. And maraming salamat once again sa inyong support at pagmamahal and for sharing your secrets. Bukas po ulit, isa na namang sikreto ang ating malalaman. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Rakitera at kayo nakatutok dito sa 90.7 Mall Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye-bye, people of the universe!